Ngayon po, hinihiling ko lang po na hindi po free na malakas po yung tono ng ating cellphone. Paki-silent na lang po para po si Pastora po ay maging free sa pagtuturo kasi po medyo nahirapan siya sa pananalita. I-free po natin yung cellphone natin na huwag mag-ingay. Paki-turn lang po sa medium or low volume para mas maganda po. At we are free po. I-free po natin ang ating mga puso sa pagtanggap ng mabuting salita na mabubuhat po sa ating butihing pastora na si Pastora Josie Hernandez. Magandang umaga po sa inyo lahat. Batiin nga po natin yung ating mga katabi. Sabihin ko sa kanya, tuwang-tuwa ako dahil nandito ka ngayon. Sige nga po, i-practice natin na magbigay ng compliment sa ating katabi. Tignan na siya, anong maibibigay niyo ng compliments na? Ako sistemahan, the best ka talaga pagka nagsabi. Yeah, really. Tsaka pag nagturo. Siniwala naman yung katabi niya. So sa umagang ito, pag-usapan natin different conditions of the heart. The Bible has a lot to say about the heart, and mostly, or sometimes it is described as it speaks of our inner life, the real life that is in us. Tinatawag din the heart, it is the seat of our emotions. Ang heart ay hindi lamang the physical organ that pumps blood throughout our body. Ito rin yung sentro. It is the center of our innermost emotions and feelings. Sige nga, damihan nyo yung puso nyo. Tumitibok ko ba? It is our soul. It is the center and the essence of our life. Kapag tumigil na ang tibok ng puso ng isang tao, mamatay na siya. Pwedeng tulungan mo oxygen, pero doon na rin pupunta yun, di ba? Nung nag-i-intern po kami, mostly sa mga patients namin ay mga nag-suffer sa heart attack at mga stroke patients. At alam niyo, karaniwang cause, nagkakaroon ng mga clogged arteries. Ano yung mga arteries? Yung arteries, it carries the blood away from the heart. At yung mga veins, mas malalaki yun. Kaya nga ang kulay ng arteries ay red at ang kulay ng veins ay, ano ba to, church o clinic? Ang kulay ng veins ay blue. Kasi yung veins naman, they carries the blood back to the heart. Eh yun naman ang maintenance pinag-uusapan natin. Kapag kasi clogged o barado ang mga arteries natin, ito nagdadala ng blood throughout the body, di ba? Ano mangyayari? The life will not flow throughout our body. Doon ang nagkakos yung mga, yun nga, stroke, heart attacks, at kung ano pang mga problema sa buhay natin. So, basahin natin Proverbs. Huwag muna yan. Proverbs chapter 4:23. Isang paalala sa atin at makita nyo sa inyong mga Biblia, pakibasa nga po sa Tagalog. Proverbs chapter 4:23. Ang isipin mo'y ingatang mabuti. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. Ang sabi doon ay isipan. Pero ang sabi sa English, keep and guard your heart with all vigilance and above all that you guard. Sa lahat daw ng dapat mong bantayan, ito yung bantayan mo. Ang sabi dito sa English ay heart. For out of it flow the springs of life. Out of it flow the springs of life. So, if our heart is not good, if our heart's condition is good spiritually, we will be a person of compassion. Kapag ang puso natin ay okay, we'll be a person of compassion. We'll be a person of encouragement. We'll be a person of cooperation and love. But if our heart is not good or it is poor spiritually, we will be uncompassionate. Wala na tayong awa. Okay lang, may mga nagsasuffer, hindi ka na tinatablan, hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na apektuhan. We will be
be discouraging, we will be divisive, and unloving person. So nakita natin, napakahalaga ng puso. No matter what your circumstances are, if your heart is right, the condition of your life will be bright. Kapag okay ang puso natin. Pero ano ba ang isang pusong masama, ang isang pusong matigas, ang isang pusong bato? Kahit ano ba circumstances niya sa buhay, lagi na lang may problema. Tanungin natin ngayon ang ating sarili, okay ba puso mo? Sige, tanungin mo yung sarili mo. Kung sa'yo may puso mo. Kahit anong circumstances natin, if our heart is right, everything will be right. So we need to pay attention to what's going on in us. Alam mo yan, yung mga pumapasok sa ating mga puso, we need to be really serious. Saan? Sa mga ini-intake natin dito. Nag-iingat tayo. Amen? Si Jesus Christ nagturo sa atin in Matthew chapter 5 or 6, ang sabi doon, if you look at a woman and lust after her in your own heart or in your heart, you are committing adultery with her. Diba? As far as your heart is concerned. At kapag daw ikaw ay nagalit sa puso mo sa isang kapatid for no reason, it's just like murdering her. Ano mo yun? Isipin mo yun. Kaya ngayon maging seryoso tayo. Ano yung mga nararamdaman natin sa puso natin? And paano natin yan naiingatan ng mga nilalagay sa ating mga puso? We need to capture every day, every moment sa buhay natin, the first thoughts sa umaga. Capture your thoughts for God early in the morning. Mas madali ito kesa sa hayaan mong matapunan ng dyablo ang iyong utak, ang iyong puso ng mga basura. Sa nanggagaling yung mga dumps, yung mga garbage, tumawag sa'yo, di ba? May tumawag sa'yo ang kaibigan. Nagbukas ka ng Facebook, wall post. Alam mo yun? Text message, magazines, sa malengke ka. Alam mo yung mga garbage? Nagkalat yan eh. So, paano mo iingatan ngayon ang puso mo? Capture your thoughts for God early in the morning. Pag-gising mo sa umaga, sabihin mo na kay Lord, Lord, maghali ka sa akin. Hayaan mo ikaw ang maging makapangyarihan sa puso ko at sa isip ko. It's easier to handle than mapuno ka ng basura and then mag-clean ka mamaya-maya. Alam mo yung mga spring cleaning, nakikita niyo ba kung paano maglinis dito sa Hong Kong? Yung isang truck na may tubig. Tapos ang laki ng mga tubo nila, di ba, hose? Hindi nawawalis, tubig. Spring cleaning. Kung gusto natin maging healthy ang ating puso, spiritually, kailangan lagi ng spring cleaning at hindi ito linggo-linggo. Sa linggo na lang ako magpapalinis ng puso ko pag nakinig ako ng Word of God. Tapos Lunes, nag-iipon tayo ng basura hanggang Sabado. Baka ma-heart attack ka. Hello? Ganyan lang nangyayari sa mga na-atake. Walang ingay sa pagkain. Sige, kaya na kaya ng kolesterol. Anong hilig nyo? Mga maaalat. Walang gabay sa pag-inom ng kape. Aray ko. Kung gusto natin magkaroon ng healthy heart, di ba? It's the same is true with our spiritual heart. Amen? Huwag natin lagyan ng mga basura o ng mga junk foods. So, capture your thoughts very early in the morning. Hindi tayo mahihirapang mag-handle ng ating mga buhay. So, pag-usapan natin ngayon ang iba't ibang klase ng mga condition ng puso. Iniisip ko, may mga negative conditions of the heart. Namimili ako, sama-sama sana yan eh. Ang dami nun. Merong heart. Pero, naisip ko, I must focus on the positive. Kalimutan ko muna yung mga negatives. Positive muna. Kasi kung wala nga ng oras, napakaganda ng willing heart. Nawawala ang willingness ng puso na gumawa ng mabuti kapag maraming nakastock dyan. Amen? Ano yung mga nakastock? Kung mga sinabi ko kanina, kung meron tayong clogged arteries, ano yung mga bumabara sa puso din natin, kaya nahihirapan tayong maging willing o magbukas ng ating sarili kasi ang daming bara. At ano ng mga bumabara? Bad thoughts, bad attitudes, di ba? Yung mga karamutan natin, yung ating mga nakalakang ugali, sabi ni Ate May kanina, di ba? Yung ating mga ugali dati. So yun yung mga bumabara. Pero ngayon, ang sabi sa Isaiah, chapter 1, 19-20,
Ako lang po ako magbabasa. Bago yung bibilihan ko gamitin natin. Siguro tataka kayo, medyo iba yung translation ko. Amplified Bible po gamit ko ngayon. Isaiah 19. Isaiah 1, 19 to 20. Ang sabi dito, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sabihin nga natin, willing and obedient. Willing and obedient. Ano daw ang mangyayari sa kanya? You shall eat the good of the land. Lahat ng masarap, lahat ng maiinam, makakain mo. If you are Willing and obedient. If you are Willing and obedient. tandaan niyo yun. Pero ito yung isa. But if you refuse and rebel, sabihin niya natin, refuse and rebel. Refuse and rebel. Ito mo yan sa inyo. You will be devoured by the sword. Gusto niyo mamatay na maaga? O gusto niyo kumain ng masasarap? Ang gusto lagi ng tao, blessing. Tama po ba? Sino ba gusto dito ng verse? Sa Deuteronomy, nakalagay din yun. Di ba? Ang sabi ni Moises, sinigay ko sa harapan niyo. Dalawa lang pagpipilian. Walang or. Life or death. Obey, disobey. Obey, you will have life. Disobey, you will have death. Obey, you will have blessing. Disobey, you will have curse. Ano gusto niyo? Ang daling mamili. Di ba? Kahit sinong matinong tao, alam niyang mamili. Pero ngayon, it will show sa ating mga desisyon, sa ating mga action, sa ating mga ginagawa sa buhay. So if you're willing and obedient, sabihin nga natin ulit, willing and obedient, you will eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. Yun lang naman ang sikreto At ang isang pinakamaganda sa Panginoon, once you obey, yung pinangako niya, pag natuwa pa siya talaga sa tuwa sa'yo, may bonus pa yan. Amen. Amen? Amen. Ano yung pagkatoo ni Pastor Ryan, isa ba magta-tights yun? So, willingness. Sa pag-ibig, ganun din. Alam niyo ba, sino nga po may asawa dito? Yung iba, kaya naghiwalay kasi sabi nila, wala na ng pag-ibig, Pastora. Wala nang kilig. Wala nang tibok. Alam niyo, sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa inyo, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kapag walang ulam. It's not just a feeling, but it's a willing. Willingness. Amen? Ganun naman talaga. Yung nanay at tatay ko, siyam po kami magkakapatid, pero hindi daw sila nagmamahalan. At lumaki na po kami na away sa umaga, away sa tanghali, away sa gabi, merienda, away pagkising, away pagtulog, away. Wala na akong hindi ko na naalala, hindi sila nag-away. Kaya lumaki akong may galit sa tatay ko. So, pero hindi sila naghiwalay. Hanggang sa namatay na sila pareho, hindi ko sila naghiwalay. Marami pagkakataong lumalayas kami ng nanay ko, lalayas siya, syempre dala ko bunso. Pero, bumabalik pa rin. Kasi alam niyo kung bakit? Willingness na mabuo ang pamilya. Marami pagkakataong talagang nawawala ang feeling. Pero alam niyo, if you're willing, susunod yung feeling. Amen? If you're willing. Sabi nila, mahirap turuan ang puso. Kaya. Amen. If you're willing. So pag-usapan natin yung willing heart. Amen? Mukhang nai-inlove kayo. Tatapos na ng February. So, Exodus 25 verse 2. Hindi pa ako in love. Exodus 25 verse 2. Ang sabi nito, speak to the Israelites that they take for me an offering. From every man who gives it willingly and ungrudgingly with his heart, you shall take my offering. Huwag muna kayo magkabas sa offering nyo. Mamaya pa po. Willingly and ungrudgingly. Dito, nag-utos si Lord na mag-offer ang mga tao kasi meron kailangan gawin. Kailangan gawin yung kanilang tabernacle, yung kanilang gagamitin sa pagsamba. And the Lord asked people, alam niyo ba, more than anything else, how you respond to offering or giving or any situation na meron kang pagkakataong magbigay, how you respond to it will say more about your character. Do you agree?
tumataas ang kilay ng marami. How we respond to giving our offering or our opportunity to give will say more about our character than anything else. Yung heart murmur and a clogged arteries will cause you problems in your body. Heart murmur? Ay, maraming tao problema. Halimbawa, kitigan na naman. Offering time na naman. Unawain nyo to. Hindi kailangan ni Lord ang pera natin. Amen. Because God is rich. Sa Kanya galing lahat yan. Hawak ni Lord lahat. Alam niyo po ba yun? Si Lord ang may-ari ng lahat. Pero bakit kailangan mong magbigay? It's not for you. Hindi ko to itinuturo dahil ako pastor ng church at gusto kong yumaman ng church. Hindi ko itinuturo ito para magkapera church. Tinuturo ko ito because it is your privilege to be blessed. Ayokong maghirap kayo. Amen. Gusto niyo maghirap? All throughout ng history ng Biblia makikita natin. In 1 Kings, si Elijah, nung nagkaroon ng tagutol sa lugar ng Israel, si Elijah, umalis, sinutusan siya ni Lord, pumunta sa isang widow. Pagdating niya doon, alam mo yung widow? Biyuda na nga, namumulot lang ng patpat. Mga stick, alam mo yung mga nahuhulog na tuyot na kahoy sa mga puno? Namumulot lang siya. Aapuyan niya yon at iluluto niya ang kahuli-hulihang harina at kahuli-hulihang patak ng langis. At alam ba sabi ni Elijah? Ipagluto mo ako ng makakain. Alam mo sabi ng babae? Alam ng Diyos mo, na ito na lang ang kahuli-hulihan naming harina at kahuli-hulihan naming oil. Hihingin mo pa. Hello. Pero alam ba sabi ni Elijah? Ipagluto mo muna ako. At pagkatapos kung makakain, kumain din kayo mag-ina. Sinasabi ko sa iyo. Amen. Hindi matutuyuan ng langis at hindi mauubusan ng harina na nilagyan hanggang hindi pinapapatak ni Lord ang ulan. Nangyari ba? Yes. Himala. Pero niloob ng Diyos. Bakit? If God wills, He will accomplish it. Pag sinabi ni Lord, sinabi niya, gagawin niya. Malakay 3:10, lumang verse na yan. Pero, paano natin to o gano'n natin to katagal na uunawain? You want to be blessed? Give to the Lord. Hindi kailangan ni Lord ang pera mo, pero gusto ni Lord mapagpala ka, kaya niya iniutos yan. Ang sabi ni Lord, test me now in this. Wala kang sukat paglagyan pagka ginawa mo. Hindi ba? Umanap ka na lahat na nalagyan mo. Hindi ka kasya pagka ginawa mo yan. Sasabihin ng iba, ba't di naman po nangyayari sa akin? Patunayan mo muna. Hindi ba sa Luke nakalagay din yun? Ano sabi sa Luke 6:38? Give and it will be given unto you. Yes. Good measure. Press down. Naranasan ba maglagay ng asukal sa garapon? Puno yun eh. Pero, ganunin mo, ano mangyayari? Mga ngalahate. Press down, shaking together, running over. Amen. Running over will be put into your bosom. Because in what measure you use, it will be measured back to you. Amen po ba? So, hindi unfair si Lord. Amen? Just have a willing heart. Palakpakan natin ba? God is just God. So, kung tayo magagalit ka, ba't kaya ako naghihirap? Ba't kaya natuyot ang buhay ko? Ba't kaya broke? Ang bulsa ko yung laman. Prove. From God. Sabi ni Lord, test me now in this. You just have a willing heart. Ang gusto ni Lord, meron tayong willing heart. Kung minsan kasi, nagbabatay tayo sa feelings. Hindi ko feel umattend ngayon. Kung lagi tayo nagbabatay sa feelings, baka wala ako ngayon. Sa buwan na itong upukot sipon, hindi pa rin gumagaling. Hindi ko ba nagpapray, Pastor? Ba't di ko gumagaling? Gusto lang, Lord na nandun yan. Para alam kong aasa ako sa kanya sa sarili ko. Amen. Amen. Minsan nagbabatay tayo sa feelings. At gusto kong tingnan natin, paki-play nga yung dun sa isa. Hindi ko alam kung mag-play. Ayan. I-click mo lang. Doon sa may one.
Sandali lang po ah. Kung tayo nagbabatay sa feelings, ganito ang mangyayari sa atin. Oh, nasaan ako dyan? Nakikita niyo ba? Ay! Isang palaka. Gusto niya kumain ng langaw eh. Gugutom siya. Pero, ba't kaya nagkaganon? Nabalik na sis. Kung lagi natin hinahayaan na mag-decide ang feeling sa atin, ano mangyayari sa'yo? Wala kang pangyarihan. Ang mangyayari sa'yo, tatangayin ka ng kung ano yung mas makapangyarihan sa'yo nasa paligid mo. Amen mo ba? If you decide by your feelings, so do not let your feelings rule you. Maraming mga pagkakataong hirap na hirap tayo mag-desisyon na sabi ng feeling ko, sabi ng feeling ko. If you want to increase the power of God in your life, just see how many times in a day you can give. Isang sekreto yan. Pero ngayon, alam niyo na, gusto mo bang maging makapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo? Gusto niyo po ba? Amen! See how many times you can give. Sa isang araw, hindi na nangailangan pera. Hindi ko sinasabing pera lagi. It can be a smile. Alam mo, naglalakad ka sa palengke, yung mukha ng pasalubong mo siguro, pinagalitan ng amo. Bigyan mo ng isang matamis na ngiti. Makikita mo kung gaano kalaki epekto dito sa kanya. Amen? Ngiti ang ngayon katabi mo? Yung ngiti-ngiting aso. It can be a smile or encouragement. Di ba? O a compliment. O a phone call. Kailangan pala niya ng katulong o kailangan niya ng karamay. Di ba? Marami ka pwede ibigay, hindi lang pera. Amen po ba? Bisa kasi ayaw natin nakaabalay eh. Abala, may katsat ako dito sa telepono. Just see how many times in a day you can give. Makikita mo kung gaano mag-increase ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Because God loves a giver. God loves a cheerful giver. Amen. Ayaw ni Lord ng selfish. Amen? Hindi lang pera ang pwede natin ibigay. Minsan nga, alam mo, inutusan ka ng Panginoon, nabigyan mo yung katabi mo, alam mo yung napakatindi sa desire mo? How many times na naglalagay si Lord ng isang bagay sa puso mo na lagi mo lang ini-ignore? Di ba? Hindi, baka lang to. Obey. Amen? Di mo alam, may nakahanda palang blessing si Lord sa'yo. So, feeling versus willing. Huwag natin hayaan na mas maging makapangyarihan ng feeling natin kaysa sa willingness natin. Alam niyo ba, minsan mayroong nag-exhort dito about giving sa isang church. At narinig ng isang bata. At talagang touch na touch yung batang ito. Saka gusto niya magbigay, wala naman siyang pera. Kasi bata pa, alam mo kung ano ginawa niya? Kasi noon ang mga offering box ay hindi ganito, opening plate. Itinutong niya ang kanyang sarili sa opening plate. I offer myself to God. Imagine. So, willingness, di ba? Look for ways to give. Humanap ka ng mga pagkakataon para magbigay. May kapitbahay ka, hindi pinakakain, kahit Indonesian pa siya, kahit hindi siya naliligo. Bigyan mo na sabon, baka kaya hindi makapaligo, walang sabon. Diba? Bigyan mo tinapay, pansit, pag nagluluto ko ng pansit. Alam mo yun? Sa amin sa lugar namin, pag kami dumadating dito, may dalang mga corny, magsusupot na ako. Tapos aabang ako sa bintana. Yan! Bibigyan ko siya ng, alam mo yun? Makikita niyo kung ano yung ibinabalik sa atin, Lord. Hindi ko sinasabi to para lang makareceive ka. Pero nalulugod si Lord sa mga taong nagbibigay. Amen? Sa mga taong cheerful giver. Nakita mo, butas kilikili ng isang umatay, no? Wala pang piling damit. Ikaw, ang dami-dami mong damit. Nakikita. Bigyan mo. Di ba? Yung sapatos niya, nakanganga, habang lumalakad, gumagano-gano ng suwelas. Dami-dami mo sapatos. Amen po ba? So, look for opportunities to give. So, huwag natin hayaan ang feeling ng mag-hari sa atin. God lives in the inside of you. And you're free
free will. May free will tayo. Amen? Willing, you have a free will. It is energized by the Holy Spirit that can override your feelings. Kung ang feelings mo ayaw magbigay, your free will override your feelings. Sasabihin na ng willingness mo, magbigay ka pa rin. Hindi nakabatay sa feelings. Maglingkod ka pa rin kay Lord. So, God lives in the inside of you. Mula nung tinanggap mo ang Panginoon, nananahan sa buhay mo. Yung banal na Espiritu ang nagsisimulang kumilo sa atin. So, kahit ayaw ng feelings natin, magpapatuloy pa rin tayo. Nung nagsisimula ako maglingkod sa Panginoon, college ako, 16 years old ako na nakakilala ako kay Lord. Ang hirap po ng course namin. Ang kakapal na libro, kailangan ko basa. Nakatira na ako dun sa mission house. Ang gawain, Monday prayer meeting, Tuesday practice, kasi singer po ako noon. Wednesday, midweek youth fellowship. Thursday Bible fellowship. Friday lang wala. Saturday practice ulit. Sunday service. Sabi ko, Lord, ang hirap ng course ko. May mga pagkakataon, ayaw ko na. Gusto kong bawasan ang load ko. Ayaw ko nang maglingkod. Siguro, aatin na lang ako. Pero alam niyo ba? Hindi ako nag-a-arrive sa ganong conclusion. Bakit? Kasi iniisip ko, ako lugi. I must be willing to serve God and I feel na kahit ang feeling ko ayoko na kasi nakakapagod. Pero alam nyo, nakagraduate ako ng regular. Hindi ko sinasabi ito para mag-brag. Because I almost failed anatomy. Nagka-grades ako ng 75 sa buong buhay ko. Nung ko lang naranasan yun, iniisip ko, Lord. Kasi nagkamali yung teacher ko, hindi niya naipasa yung kalahating grades ko kasi lecture and laboratory. Pero, inis ako naman. Sabi, nasira yung transcript ko. Pero ano ba? Isa lang bilang sa akin ni Lord, paano mo wala mga kayabangan mo? Paano nasa mo lang magka-75? Pero, sa biyaya ng Panginoon, alam mo yun, the whole week, may service at anong oras kami natutulog sa mission house. Madaling araw na po. Kasi may sharing pa habang kumakain, magpe-pray pa bago matulog. At kailangan ko gumising na madaling araw para mag-review. Pero, hindi ako pinabayaan ni Lord. Marami kong mga klaseng bumagsak, maraming mga nag-removal, maraming nag-repeat. Pero praise God, si Lord tapat sa lahat ng mga willing na magpasako sa Kanya. Nakagraduate ako ng regular. Amen? Takpakan natin ang Panginoon. So alam ko hindi dahil sa galing ko. Alam ko grace talaga yun ng Panginoon at kitang-kita ko yun. Doon sa exam namin, para makapasa ka lang, makagraduate ka ng diretso, 10 lang kami pumasa, nakasama ako doon. Imagine, hindi ako bright. Ang dami kong klaseng magtatalino. Tok-tok na sila ngayon. Alam mo yun? Meron na silang mga kung anong mga nakalagay sa dulo nila. Ako, PTR. Gusto. Amen? And I believe, yun ang pinakamataas ng calling. So, hindi na ako, minsan iniisip ko kasi, nai-insecure ako, yung mga klase ko nasa Amerika, mayayaman na sila doon, mga US citizen, di ba? Tapos, Jocelyn, nasa ka lang? Nandito sa Hong Kong, domestic helper. Oh, nagpa-practice ka ba ng profession mo? Hindi. Nagpapastor ako. Pero alam mo, akala ko, ang reaction nila, ala? Pero alam mo hindi. Naka-receive ako ng isang napakagandang comment. Sabi niya, kudos. Kudos for you. Ewan pa, meaning ayos? Excellent. Galing, ano? Akala ko itadown nila ako, pero nakakatawa naman. Yung pinakamatalinong klase, sabi niya, you have made the right choice. You have choose the highest calling that a man can have. Alam niyo yun? So mga kapatid ko, yung free will natin, pagka hinayaan natin maghari sa buhay natin, matutupad ang perpektong kalooban ng Panginoon sa iyo, yung will. Kaya ang prayer ni Jesus, not my will, but your will be done. Yun maging prayer natin. Amen po ba? Marami sa inyo, ayaw nang umaten, di ba? Minsan, may nakatapuhan sa church, may nakautangan, ayaw bayad ng utang.